kasagsagan ng bagyo, I was informed by your situation. Which I cannot believe. Pag hindi ako masyadong naniniwala, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko. Ito na ho, masasabi ko, sa pinakamagandang health center sa buong mundo nung makita ko nung araw na yun. Yun ang ulit dulo kung bakit tayo may ganito. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magtiga ng bimpo. Hi, hello! Subscribe lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Lahat ng viewers ng Rochelle Anting vlog, please do subscribe and thank you for all your support. Toitso, ingat. Muli po, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga minamahal na kapwa ko, Batang Maynila, paninig naman po ng isang malakas na palakpakan dyan. And welcome po sa ating groundbreaking ceremony for the renovation of San Nicolas Health Center. At upang simulan po ang ating pong programa, tayo po ay magsisimula sa pamamagitan po ng ating national anthem na agad susundan po ng ating panalangin. Kasunod, ang pag-awit ng Maynila. Parinig naman po ng isang malakas na balakbakan dyan. At bago ko po ibigay sa inyo ang ating unang tagapagsalita, nais ko lamang pong i-acknowledge ang lahat po ng ating po mga kasamahan ngayong hapon. Palakpakan din po natin ang ating pong officer in charge ng Manila Health Department. Siyempre, andyan po Dr. Grace Padilla. Kasama din po natin ang ating po mga officer in charge, ang ating po mga direktor mula po sa iba't ibang pampublikong ospital ng lungsod ng Maynila. Palakpakan din po natin sila. Siyempre kasama din po natin our head of PhilHealth LHIO Manila. Palakpakan po natin Ma'am Yvonne Fernandez. Gayun din po ang ating pong mga mahuhusay na doktor. Kasama rin po natin. At syempre ang ating pong mga Manila Health Department staff. Andyan din po, palakpakan natin, our director mula po sa DEPW, Engineer Armando Andres. Kasama rin po natin ang ating pong mga barangay health workers. Palakpakan din po natin sila. And of course, kasama rin po natin ang ating pong mga punong barangay mula po sa Zone 25 at Zone 26 mula po sa District 3. At kayo din po, kasama rin po natin ang ating pong mga minamahal na konsehal mula po sa District 3. Palakpakan po natin, Honorable Councilor Karen Alibarba. Kayo din po, kasama rin po natin, Honorable Councilor Arlene Maile Atienza. Kasama rin po natin, Honorable Councilor Pamela Fa Pugoso. Ganyan din po, kasama rin po natin, Honorable Councilor Jefferson Jeff Lau. At ganyan din po, ang ating pong Liga President, palakpakan din po natin, Councilor Erica Platur. At ang pagbati rin po sa lahat po ng ating mga kapwa Batang Maynila, ang lahat po ng ating mga manggagawang maraming salamat po sa inyo pong pagbibigay at pagkakataon na makasama po namin kayo ngayong hapon. At upang ibigay po ang kanyang unang pagbati, palakpakan po natin our physician in charge ng San Nicolas Health Center. Palakpakan po natin Dr. Gladys Besideria. Honorable Vice Mayor Angela Nechi Atienza, Honorable Councilors, Honorable Councilors, Chairman and Chairwoman, Dr. Grace Padilla, Dr. Ed Santos, distinguished guests, colleagues, fellow health work allies, ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. Today marks a meaningful milestone for our community as we break ground on this health center, a place that will soon stand as a symbol of hope, healing, and shared responsibility. This ceremony is not just about a start of rehabilitating a center. It is about our collective commitment to improving the lives and strengthening the well-being
of every individual person we serve. We are deeply, deeply grateful to our leaders, partners, and community members whose vision and dedication made this moment possible. This health center is founded on the values of compassion, dignity, and utmost service to the people. It will be a place where care is given not only with skill and professionalism, but with genuine concern for every patient, regardless of their life circumstances or social standing. As we begin this journey, may this project always remind us that true service is measured by how well we care for our patients and by our unwavering promise to place the health of our people at the heart of everything that we do. As we look forward, may this facility serve as a place for prevention, education, and equal access to essential health services, helping to create a healthier outcomes for our community. Together, let us ensure that this center continues to grow as a place of trust, partnership, and long-lasting effect to those whom we serve. Thank you very much and good day. Maraming salamat po our physician in charge of San Nicolas Health Center, Dr. Gladys Desiderio. At sa mga pagkakataon po ito, upang magbigay ng kanyang pagbati at upang ipakilala ang ating punong lungsod, palakpakan po natin ang ating minamahal at napakasipag na pangalawang lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, Honorable Angela Lay G. Atienza. Magandang hapon sa inyong lahat. Alam niyo, sa totoo lang, nung kami nangangampanya ni Yorme, talagang very consistent po kami to really say na pag kami ay nakaupo, magpo-focus kami sa minimum basic needs. At isa po dyan ay ang healthcare natin. And to be honest, for 7 months ako po ay nakaupo sa likuran ng ating alkalde, nakita ko ang prioridad niya. Dahil noong mga panahon, nasalat pa rin ang pera ang administrasyong to, kahit na anong makuha niya, binibigay niya lahat sa healthcare ng ating lungsod. Kaya palakpakan natin ang ating napakagaling na si Lord Moreno Dumagoso. Bilang kanyang vice-alkalde, ako po ang presiding officer at makakaasa kayo. Dahil nagtitiwala po ako sa trajectory at plano niya para sa administrasyong to. At sabi niya, 10 years kaming magsasama, kasama ng mga konsehal namin. Kaya for 10 years, together with all the councilors, susuporta po kami ng buong-buo kay Yorme at sa mga plano niya. Dahil nakikita ko with proof ng mga pinangako niya, talaga namang ginagawa niya kahit na hirap na siya minsan. Nandito ako para ipakilala, isang taon na lang kong kilala niyo na. Pero ang masasabi ko, as my own personal experience, to be behind the man, I can really say, nandun tayo, meron tayo isang leader na talagang tatayuan tayo. Minsan may hirap ang madesisyon na kailangan niyang gawin. Ngunit ginagawa niya yun dahil totoong ang puso niya ay para sa mga Manileño. Kaya palakpakan natin ang pinakamagaling na alkalde sa buong Pilipinas, ang ating nag-iisa, si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Thank you. Maupo po kayo. Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, sa ating mga konsehal ng 3rd District. Nandito po silang lahat. Konsehal Mayle, Konsehal Lau, Konsehal Karen, Konsehal Pa, at si President ng Liga ng Barangay, Konsehal Platon. Kompleto na. Karen, Pa, Mayle. Si Tol nasa kasama ni Daniel Padilla original. Tol Sarcal, no? At ang ating Congressman Joel Chua. At siyempre sa ating direktor, no? Ng Manila Health Department, mga direktor ng Manila Health Department na nandito. Sa ating pamunuan ng ating center, 10 na mga kasama niyang doktor, BHW na may asin pa, mga BNW, at ang partner natin sa national government with PhilHealth and DOH na naririto rin.
At higit sa lahat, yung mga makikinabang na barangay, ang mga barangay chairman, kagawad, secretary, treasurer, tanod, at ang inyong barangay. Magandang hapon sa inyo. Mas magaganda pa kayo sa hapon. Ayun, may asin po. Totoo may asin po. Pangsinigang. And of course, our director ng ating engineering. Wala pa kayo to, di ko na pinapatulog ko ito. Hindi na nakakauwi sa asawa niya. Kaka-drawing, kaka-plano, hindi kami natigil. Baguhin ang mga pasilidad natin na naayos sa pangangailangan ng populasyon at ng makabagong panahon. Engineer Andres, palapakan. Sa atin lahat dito, magandang araw. You know, just to remind those who are listening, kasi alam ito, mas alam nila ito yung ibang utaw na nasa Gedli, no? Kasagsagan ng bagyo, I was informed by your situation, which I cannot believe. Alam mo, pag hindi ako masyadong naniniwala, ang ginagawa ko, pinupuntahan ko. Because when I was told about your situation, it was, I think, it's exaggerated. Sabi ko, hindi mo siguro po pwede, doktora yung pinalitan ko, doktor din yung asawa niya. I think they should know better than me on how to build a healthcare facility. Sabi, hindi po, talaga po, napakasama po no San Nicolas. So I went. Sakto umulan. Ito na masasabi ko. Sa pinakamagandang health center sa buong mundo nung makita ko nung araw na yun. May nature siya. May effects of nature. May sarili siyang force. At nalulungkot ako, kamusta kaya mga baga ninyo? Dahil sa mga amag na sinisingot ninyo, buti pa ang pasyente, pamisan-misan lang dumarako sa pasilidad na to. Pero yung mga doktor natin, nurses, and other medical frontliners are going in and out of this office every single day. And yet, we claim so many things. I swear, I thought I was in Syria. Because how can we live that way and encourage our medical healthcare provider to provide help if they have unhealthy environment and hazardous to them? Lagi ko sinasabi ng mga matatanda mahirap maggaling-galingan sa kapitbahay kung sa loob mong tahanan nagpapabuya ka. Kaya po, without any exaggeration din, pag-alis ko, tanungin niya si Andres. Sabi ko sa kanya, Andres, bistahin nyo na yun. Padala mo yung ininyero. Tingnan ninyo ano magagawa natin. Then you come up with a report within 48 hours. And they said, Sir, pwede naman namin ayusin yung alulod. O ayusin yung mga mold, amag, and so on and so on. Sabi ko, edi band-aid yung gagawin natin. Sir, yun po, kasi wala tayong pera. Pag mo intindihin yung pera, intindihin mo yung drawing. Tingnan mo kung paano magiging maayos ang lugar na kung saan ang kapwa natin naglilingkod sa bayan, lalo na sa pangkalusugan, ay maayos din. Ayun, then they come up with the drawing. Siyempre, pagtapos ng drawing, ano susunod? Toss gas. Okay, salamat kay Paul. Nakita natin
yung mga ilang nakatagong pera ng lungsod na nagkaroon ng interest at mukhang naitago din. Nakuha natin ulit, naibalik. Siya namang sabi ko ilaan mo sa San Nicolas Health Center. Yun ang punot dulo kung bakit tayo may ganito. Wala tayong pera. Kaya lang, pinalaki ako ng nanay ko na marunong magpiga ng bimpo. Hanggat may mapipiga sa ikabubuti ninyo. Kasi ayoko naman iniisip ninyo yung kapakanan ng inyong mga nasasakupan, tapos yung sarili nyo naman napapabayaan. Hindi naman yata maganda yun. Kaya sa mga barangay chairman, mga kagawad, secretary, treasurer, we'll make sure that this facility is enough or more than enough as per validated by our national government partner, DOH. Pag tayo po nagpapagawa, nagre-renovate ng mga health facility, we always consult and seek the approval of DOH. Kaya palakpakan natin ang DOH. At sooner or later, sa bisa at galing ng mga maglilingkod dito at BNW at BHW, nako, ha? BNS, Barangay Nutritionist, Barangay Health Worker, BNS pala, hindi BNW. With our partner in national government, PhilHealth, we'll make sure that every single cent will be utilized accordingly and following their regulation. Kaya magsikap kayo. Nasa inyo ang buhay ng health center na ito. Today, we are going to renovate 177 square meter of the ground floor, 184 square meter of the second floor, 184 square meter of the third floor. 8 toilet na hindi nahuhulog yung pintuan. Muntik ako eh. Pagbukas ko, sumama yung buong pinto eh. It's really worse. And I make sure na hindi magiging bodega ang itsura ng health center nyo. Parang bodega sa oblo yan eh. Alam mo kung alam lang ng tao yung dinaranas nyo araw-araw, mararamdaman nila hindi ako nag-exaggerate. Kasi talaga naman, we'll have dental office, midwives room, nurses room, filing room, staff pantry, male and female toilets, balcony, treatment room, 2 additional rooms, storage room, male and female toilets, balcony, hand washing area, PWD toilet, common toilet, lahat ng toilet nandito. Sputum collection area, staining room, medtech room, pharmacy, minor surgery room, consultation room, reception area. That's what we're going to build. Yung mga pinadala ko sa Piata, pasensya na kayo ha, patawarin niyo muna ako. Saglit na lang naman, konti-konti lang. Nalungkot kasi ako, sasaglit kong nawala, maraming sinarang health center. Nagulat ako, ang health center pinapadami. Kasi ang populasyon dumarami. Hindi isinasara ang health center. So, blessing in disguise, these are the type of lesson in life that you can utilize adversity in your advantage. There is challenges here. O now, we move them. O yung isang saradong health center, kahit pa paano, panyanga-nyanga, o mayroong serbisyo, patay, nabuhay. Tapos may konti pa. But, while you're there, we're addressing your situation. At least kung meron mang buting pagsasakripisyo nyo, ay, hindi pala kami natenga. Pinaalis kami
para doon muna sa isang health center, yung pala aayusin yung aming trabahuhan. Ano, nadali na. Tapos na. Eh si Andres, mabilis gumawa yan. Nadali. O, balik na kayo dito. O, pagbalik nyo naman dito, yung iiwanan nyo, ipapaayos ko. Kasi luma na rin yun eh. Tapos, yung Pamana, health center, nabawi na natin. Yes, dating health center yun, sinara. Dahil lang sa mga kapritsyo ng politiko. Ngayon, I'm happy to inform you that DOH already approved the design of Pamana Health Center. So, ano susunod? Sapi na lang. So, we will reclaim. And, you know that the policy of the city is to focus on MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Oh. Mga taga 3rd District, lalo na to, San Nicolas. Next week, magkikita ulit tayo, mga chairman. A week or 10 days from now. Remember, we built Binondominium 1. We're going to build Binondominium 2. Ewan ko kung napapansin nyo, nagkagayak na yung lupa doon. Tingnan ninyo, kiniklear na. Wala pa tayong pera niya. Kasi yung 30 years na squatter sa gitna ng island, malaking bloke na natanggal natin. Tama mali? O ngayon, yung another bloke, mabigyan ng dignidad ang pamumuhay. Basurero pa lang ako, paikot-ikot pa lang ako dito, squatter na yun. Ewan ko kung maalala nyo yung Elizalde Road, yung condominium dyan sa tabi ng Just Gen. Dating Elizalde Road yan eh. Kinukuha ko yung nylon na sinulid ng barko, yung tali ng barko, bago naging abaka. Yan, kaya ikot na ikot ko yan, lahat. Gusto ko naman, maiangat naman ng patatayuan ng mga tao ron. Sabi ko naman sa kanila, pumanatag kayo, unti-unti yan. Bago nyo malaman, tapos na ubus na. So, may awa ang Diyos. Kaya yan ay bagay na ating pinagpapasalamat sa ating mga taxpayers of the City of Manila. Palakpakan natin sila. And on Friday, you will be surprised because we're going to produce the city government in the next 5 years. At the very least, 5 years. Will produce more doctors, more nurses. We were going to be part of the nation building approach. Your capital of the country will participate in producing medical professionals because by Friday, we are going to inaugurate Pamantasan Luzon ng Maynila College of Medicine and Hospital ng Maynila. From 300 CAP students that we can produce yearly, we are now going to produce in a good day, someday, 5,000 medical professionals. And mind you, and I want you to be proud of it because you're Manileños, PLN for that matter is producing not only professional but top-notch professionals, medical professionals. O sabi nga, ang manok na nangingitlog ng ginto dapat binibitaminahan, hindi pinuputol ang ulo at gawing inasal. We must continue to invest to those who produce. Like you, today, we are investing in you, your city government, for you to have a better working environment. And hopefully later on, all the facilities, as we progress with our fiscal situation, as we normalize our fiscal situation, unti-unti, nung isang araw nga, na-disgrasya na nila sa akin yung EasyJet laptop nila eh. Dahil yun nanilig sa akin, nung pagkaupo ko, dahil tumutukod na yung mga health center. But you know, do your best, and God will do the rest. So that's why, kayo na mga kapwa ko naglilingkod sa bayan, nakikisuyo ako sa inyo.
ipakita ninyo yung pagmamahal. Pagmamalasakit. Huwag niyo mamahalin yung kliyente niyo na jowa. Mamahalin natin. Bilang isang taong gobyerno na naglilingkod sa kanyang kapwa. Ipakita niyo sa kanila yung pasensya. Ipakita niyo sa kanila yung what you call empathy. That we understand. Alam niyo, sometimes you can ask the doctors here, particular to BNS and BHW. Tanungin niyo yung mga doktor. Minsan, hipo pa lang, gumagaling na tao. Because they feel it eh. They feel the sincerity of you helping. Kaya yung kung paano natin sila pakikitunguhan, ngiti nyo pa lang, ulam na, pag-asa na, mano pa. Matapos ang lahat, after everything said and done, may natamasa silang gamot. May natamasa silang ekwipo o serbisyo. Kaya hindi tayo titisin ninyo. Ang taong may sakit, ito'y paulit-ulit ko, natutunan ko to sa doktor, hindi ko natutunan sa eskwela na. Ang sabi sa akin ng doktor, ang taong may sakit, walang maiintindihang katwiran. Ibig sabihin, if a person is in pain, he will not listen to explanation. But if they see your face, yung nagkikinis ang chinchanso mo at Natasha mo, nakikita nilang maaliwalas kang kausap. Sometimes it absorb good vibes. So that's why I always try to, ako kahit magamagana, nagbubuhangin ang mata ko. Pilit-pilit ko, hanggat maaari. Because kailan mo ba makikita muli ang isang tao? What are the chances that you see them in the intersection, in the streets, in the boulevard? So, make the best out of it, that encounter, the chance that you encounter somebody. At ang maganda nito, alam mo maganda nito sa trabaho natin, sa totoo lang come to think of it, magkuya-kuy kayo, magmuni-muni kayo. Alam mo maganda dito sa trabaho natin? Nakatutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa. Come to think of it, di ba? What are the chances? Yes, magandang ugali na isang tao ay tumulong sa kapwa. Tama yun. Pero ito maganda eh. Ang obligasyon natin tumulong sa kapwa. Tapos pagdating na ang isig, paldo. Di ba? Tapos, ngayon, nagbago pa. Nagsosobra-sobra pa ang City Government of Manila pagdating sa ating health sector. Bakit? Kayo na nagugulat kung magkano natatanggap ninyo because of the health board. I'm happy and I'm willing and I'm going to do. I'll make sure what is due for you will be given to you. Yan naman ang saklito sa iyo. Kaya sa inyo lahat, galingan ninyo At tapos yung mga naisalya ko muna, alam ko malayo-layo sa inyo yung biyata. Konting tiisa lang. Konting tiisa. Pero, tanungin niyo yung taga-hospital ng Sampaloc. Tanungin niyo sila. Kasi sila yung second na pinakamaganda. May pulse din sa loob ng emergency room. Tanungin niyo sila. Nung sabi ko, bigyan niyo lang ako ng konting panahon, titirahin ko yun. We went beyond, before the deadline. Tingnan niyo kung anong atmosphere ng kanilang working place sa ospital ng Sampaloc. Ngayon, total, nakita ko si Likwanan. Ito, si Likwanan. Direktor natin sa Paseco Hospital. Sino ang gustong mapermanente? Hindi, kasi I need to inform you. Why? Meron tayong bagong plantilla na pupunuan sa buong ospital ng Paseco. Pag-apply na kayo, kung doktor kayo, naka-COS kayo, baka may item for you. Kung nurse kayo, or dentist kayo, baka hindi naka-COS lang kayo, may item for you. Available.
titirahin nyo na lang. Abangan ninyo, siguro in the coming 2 weeks, ipapublish na yun sa civil service. Grab the opportunity, we are hiring. Permanent position, doctors and other medical profession, or maybe administrative staff. This is permanent. This is a newly created plantilla for our healthcare provider. Because as I have said and committed to the people of Baseco, I will make sure that lost opportunity, the 3 years lost opportunity to them, I will move heaven and earth in our own little way to make it a hospital, because it was designed to be a hospital. But nakatenga ng 3 taon, lost opportunity. Now, we are recovering. OPD and all other things doon. Katulad na sinabi ni Magsaysay, those who are blessed in life must have more in law. Kaya, ako'y nag-iikayat sa inyo. Sayang. Ang pinakamahirap natin sa gobyerno, item. Sa Eskinita, maraming item. Ay, iba ba yun? Iba ba yun? I love you. Huwag kayo pupunta doon sa Eskinita kumukuha ng item, ha? Mahuhuyo kayo. But you know, that's why, publicly, it's an open, applyan nyo, sayang. Sayang opportunity. So again, good luck sa inyo, sa mga chairman na nandito dito. Itong halos 20 mahigit na barangay all over MCBO or Manila Chinatown. No? Ito'y para sa inyo. At pipilitin kong magbuti. At yung isang bagay na natutunan namin, may awa Diyos, cross finger. May ginagawa kami sa Baseco. Pansinin niyo sa Baseco, hospital. Siksik-liglig ang ngiti ng tao. Pag nagpa-check up, tinatabo ang gamot. Why? We created a system and we're testing it. So that walang may expire na gamot, walang kukulangan yung gamot. At ayon sa pag-aaral ng PhilHealth at DOH, we're adopting those medicines that are needed. Ay, so far, walang na-expire, laging brand new. Sariwa. And if maging successful talaga kami dito sa San Nicolas, may experience yun sa 44 Health Center, if we can duplicate that. Para naman hindi rin sumasakit ang dibdib ninyo, na alam nyo talagang kailangan ng togmolo doon, wala kang maibigay kahit togmolo doon. Madalas yun lang makibigay, yakapsul at pistol. Yes, we are testing such system and it's being done under the leadership of Dr. Lekwanan. Pag nangyari yun, na-perfect natin yun, scale up na tayo. Tapos kung manatagpig kayo mga health center at saka mga hospital, pipilitin natin mabawasan ng pasyente nyo by giving proper nutrition to our toddlers. Papaliguan natin sila lahat ng your milk. Ito ay mga atabs. Sariwa, malamig, every other day. And we are going to escalate. We are. We're going to, from 21,000, our next goal is 60,000 plus ng mga bata sa Manila. It's not because we just want to do it, but because we are listening to the data given to us by DOH, by National Nutrition Council, by NDA, that malnourishment is everywhere in the country. And if that is the country, Manila is part of it. So, yung stunting problem will be and continue to be confronted by your city. Then, it's healthcare. So, kaya po, kumanatag kayo sa mga taxpayer, yan pa lang po kayo. At sa kami, magsisinop.
at pipilitin namin maging mainam, gastahin ang mga perang ipinagkatiwala ninyo sa pamahalaan ng lungsod. We will convert it into services. For now, ang wish ko, sana ligtas kayo sa inauguration. You continue to be healthy because I need you. Kailangan ko kayo. I cannot do the service on my own. I need each and every one of you. Help me, and together, as you can see, nakamove on na kami. Kung di pa kayo nakamove on, toxic ang buhay nyo. We come together, because together, we can make Manila great again. Magandang araw, pagpalain na kayo ng Manila. Manila! God first, thank you. Kayo po ay aming inaaniyahan dito po sa ating pong entablado, mga minamahal po nating punong barangay. Ayan, ang ating po mga punong barangay mula po sa zone 25 at 26. Kayo po ay aming inaaniyahan din upang samahan, of course, ang ating minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Chi Atienza, Dr. Grace Padilla, Engineer Armando Andres, and of course, Dr. Gladys Desiderio, our physician in charge ng San Nicolas Health Center. Gayon din po ang ating pong mga konsehal mula po sa ikatlong distrito ng lungsod ng Maynila. At gayon din po, ang taus-pusong pasasalamat sa lahat din po ng ating pong mga kapulisan na nagbabantay po para sa kapayapaan at seguridad natin ngayon dito po sa ating groundbreaking ceremony for the renovation of San Nicolas Health Center. At inaaniyahan po natin ang ating pong mga konsehal, gayon din po Ma'am Gladys Desiderio, Engineer Armando Andres, Dr. Grace Padilla, and of course, Vice Mayor Chi Atienza, at ang ating minamahal na Alcalde Francisco Isko Moreno Domagoso. At sabay-sabay po natin saksihan ang ating groundbreaking ceremony. 6 months. Araw ng sakto, 6 months. So araw ng Maynila, ano ka? Pabalik na kayo. Maraming salamat. June, araw ng Maynila. Sige, go ahead. Dito na tayo. Muli po mga batang Maynila, palakpakan po natin
ang ating minamahal na alcalde, Francisco Isko Moreno Tomagoso. So dyan napakapalan po lalo tingin ng ating mga taga-ikatlong distrito at ating mga kapitbahay ng distrito sapagkat ilang buwan na paghihintay ay masasaksihan na natin ang tuluyang kagandahan ng ating minamahalang course na talaga namang tuloy-tuloy na serbisyo sa San Nicolas Health Center. Thank you sa inyo, pati sa mga viewers nyo and followers nyo.